the House of Representatives begins tackling the proposed 7.2 trillion peso national budget for next year. Nasa batasang pambansa si Isaiah Mirafuentes para sa detalye. Isaiah, go ahead. Yes, may ngayon ang unang araw ng budget deliberation dito sa House of Representatives para sa proposed national budget para sa taong 2027. Kung pagbabasihan mo yung NEP o National Expenditure Program na isinabmit ng Department of Budget and Management dito sa Kamara, aabot sa 7.2 trillion pesos ang ilalaang pondo sa susunod na taon. Sisiguraduhin po ng inyong Kongreso na ang 7.2 trillion pesos na budget ng ating bansa ay hindi lang mananatili sa papel, kundi mararamdaman sa araw-araw na buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Makikita po ninyo nito, mas maginhawang pagpapagamot, mas dekalidad na edukasyon, at mas maayos na mga silid-aralan. Nangako ang House of Representatives na ipaprioridad nila sa budget ang edukasyon, kalusugan at trabaho. Sa unang araw, unang sumalang ang mga economic managers na kinapalolooban ng Department of Budget and Management o DBM, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila ang magiging batayan ng kanilang pagbabalangkas sa kabuang pondo. Aminado si BSP Governor Eli Remolona Jr. na hamon pa rin ang inflation rate sa bansa at target nila itong maipababa sa 2027. Sa presentation ng Department of Finance based on sectors, 34.1%, katumbas ng 2.4 billion pesos mula sa 7.2 trillion budget ang ilalaan para sa social services. 25% naman ang ilalaan para sa economic services, 18.1% ang general public services, 15.9% naman katumbas ng 1.1 trillion pesos ang pambayad utang ng bansa at ang may pinakamababang ay ang defense na posibleng laanan ng 452.4 billion pesos sa susunod na taon. Sa ulat naman ng Department of Finance, nakikipagsabayan na ang Pilipinas sa ASEAN kaugnay naman sa revenue cost ng bansa. Umabot raw sa 16.6% ang kinita ng Pilipinas sa first half 2026, pangalawang pinakamataas sa ASEAN. Samantala may aminado naman ang DepDev na sa kabilangan ng target nating pataasin ang ekonomiya ng bansa, maraming hamon o risk pa rin daw tayong kinaharap. Kabilang na nga dyan yung issue sa ngayon, yung problema sa delayed infrastructure project, yung El Nino at yung nangyayaring tensyon sa gitnang silangan na malaking epekto raw sa ekonomiya ng bansa. Samantala may idagdag ko na rin, kasalukuyang naka-recess ang pagdinig dito sa House of Representatives, pero bago yan ay nagkaroon ng kaunting sagutan o tensyon sa pagitan ni House Committee on Appropriations Chair Representative Mika Swansing at Navotas Lone District Toby Tiangco. Yan ay matapos ng tanungin ni Tiangco May na kung bakit ang House of Representatives ay walang schedule ng hearing para sa kanilang budget. Pero sagot naman ni Representative Swansing May, it's a traditional matter daw dito sa House of Representatives na ang budget ng Kamara ay dinediretso na agad sa plenary. Pero may ang tanong ni Tiangco, may tinatago ba ang mga mambabatas? Kasi bakit hindi daw kailangang isama ito sa budget deliberation? Pero hanggang sa huli may umabot nga na almost 30 minutes ang naging sagutan dyan sa plenary. Pero according to the Committee on Appropriations, kanila na lang munang pag-uusapan yan at posibleng i-discuss during the plenary hearing. May. Isaiah, are we still on target given the inflation? At ano ba ang target for next year? May, with your question regarding if are we still on the target for the inflation rate, yun mismo sa Department of Finance and even sa DepDev, hindi na tayo within the target. Actually, aminado sila na masyadong mataas yung naging inflation rate ng bansa. Pero ayon sa kanila mismo, umaasa sila na sa 2027 ay maipababa nila ang inflation rate dito sa Pilipinas. May. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.